Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. At kahapon, nagbiyahe ako mula sa lugar ko papuntang Manila. Kaya nandito ako ngayon sa bahay ko dito sa Manila. At sa kadahilanan na meron akong kinausap, may meeting ako. At after 1 to 2 hours na pag-uusap dito sa tao na kausap ko, nagpunta ako sa Smart dahil mahina yung signal ng aking Smart at ako ay nakiusap sa isang customer service staff. At nakita nila na yung SIM card ko luma na. Kasi po yung cellphone number ko po ay number ko pa noong 1990. Ganun po katagal yung cellphone number ko. At hindi ako nagpapalit ng cellphone number dahil wala akong tinataguan. Kahit na merong panahon na nakakatanggap ako ng pananakot, bashing, pero wala. Hindi ko pinalitan yung SIM card ko. At naayos naman, pero ang problema, 10 oras na naghintay ako para bumalik yung signal, yung cellphone ko. Kaya 10 oras, wala akong kalam-alam kung ano yung nangyayari. Pero ang ginawa ko, nagpunta ako sa isang mall. Pagkatapos, nag-drive ako papunta ng Camp Aguinaldo para makita ko yung mga nagrarally kahapon na grupo po ng pro BBM. At nagulat ako sa nakita ko dahil ako naman na nag-drive, hindi naman ako makapagkuha ng picture sa cellphone ko. Kaya nakita ko yung dami ng tao na nakapula. Marami po yung nag-attend doon. Sa tingin ko, mas marami pa doon sa mga nag-attend yung rally nung dito sa People's Power na mga pro Duterte daw. So, at pagkatapos noon, umuwi na ako at kumain ako dito sa bahay. Meron naman akong baon dahil wala akong kasama dito. Ako mismo nagluluto. So nagluto ako ng kanin at niluto ko yung baon ko na masarap yung baon ko dahil pork dinuguan at saka yung isda na may tawag dito, yung luto ng mga Batanggenyo na pinapalambot na isda. So, at ngayon, titignan natin kung may popost ko itong video na ito dahil kanina lang dumating yung signal dahil natulog ako ng umaga. Paggising ko ng mga bandang alas 6, tinignan ko kung meron ng signal at nagulat ako at may signal na. At nagbasa ako yung mga balita at sa South Korea hindi pa nagkakaroon pa rin ng People's Power doon. At hindi pa nai-impeach yung presidente na nag-declare ng martial law. Doon naman sa France, pumunta po si President Trump doon sa France dahil inopen na yung Notre Dame. Kung maalala nyo, 3 or 4 years or 5 years ago, nasunog po yung katedral ng Notre Dame doon sa Paris. At ito po ay isang sikat na simbahan ng mga Katoliko. At mula noon, inayos. At dahil i-open kahapon, nag-promise po si President Trump na puntahan niya. So nagpunta siya, sinalubong siya ng presidente ng France, si Macron. And then, nandun din si Zelensky, yung presidente ng Ukraine. So, hindi ko lang alam kung anong pinag-usapan, pero alam nyo, si President Trump, meron siyang statement na tatapusin niya yung digmaan between Ukraine at saka Russia pag-upo niya. So,
Palagay ko sa mukha lang ng ni Zelensky, parang kinakabahan na siya at saka alam ko pinigilan ni President Trump. Sinabihan niya yung Speaker of the House of Representatives na hindi itutuloy yung aid na pupunta kay Ukraine. Kalain mo magbibigay pa sila ng pera na 20 billion US dollars para tulungan lang itong si Zelensky. Sa tingin ko naman walang katuturan yung nangyayaring digmaan sa Ukraine at unti-unting dumadami yung nasasakop ng Russia. Alam niyo nung bago nagsimula itong digmaan na ito, nagpo-post ako sa Facebook na ako ay nasa side ni Vladimir Putin, yung presidente ng Russia. At marami pong nagalit sa akin. Binasa ko. Kasi si Putin po matagal nang meron siyang rason kung bakit atakihin niya yung Ukraine dahil ayaw niya yung Ukraine na maging member ng NATO. Kasi itong NATO, walang isang salita. Yung NATO po ini-increase po yung yung influence niya sa Europe. Unti-unti niyang kinukuha itong mga bansa na sakupin under his command. At alam niyo po, itong NATO na ito ay in-establish po ng Amerika, Russia at saka Great Britain nung pagkatapos ng World War II. Kaya masalimuot po yung kwento ng NATO at ito pong NATO ay sinusuportahan po ng United States, pati pera. At ito ngayon, yung declaration ni President Trump, sabi niya, pagkaupo niya, pagbabayarin niya yung NATO sa mga services at saka mga sundalo na nandoon. At ganoon din po sa South Korea. So, yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito at itetest natin kung makapag-upload ako dito sa video na ito para makita nyo kaagad itong video na ito. So, nandito ako ngayon sa Manila. Marami akong nagagawin. Marami akong kakausapin na tao at siyempre marami tayong babayaran na bills at mimit na tao dahil meron akong mga transaction na gagawin dito sa Metro Manila. At siyempre Christmas, kinakailangan i-meet din natin yung mga kaibigan natin para makipag-Christmas sa kanila at siyempre spread the word of and spirit of Christmas among friends and some relatives. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Bye!